Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong ika-11 ng Nobyembre taong 2020. And gaya po ng ating kinaugalian, magpapaalala ulit tayo ng ating mga safety health protocols. Unang-una, kayo po ay magsuot ng inyong face mask at ng inyong face shield. At pag kayo po ay nasa labas ng bahay, kayo po ay palaging magwawash ng inyong hands for 20 seconds with soap and water. And when you're already out there, be sure you observe 2-meter or 6 feet distance. Avoid crowds. Avoid gatherings. And strengthen your immune system. Eat delicious food, nutritious at that, like vegetables, fruits, drink a lot of water, juices, take vitamins, exercise, sleep 8 hours a day. And sunlight, pag walang bagyo. Alam po ba ninyo na yung mga naghihintay sa inyo ng entrance exams dyan sa UP, sa Diliman, na wala munang UP College Admission Test. Mas kilala ko ito sa tawag na UPCAT para sa academic year 21 to 22. At ito ay dahil sa coronavirus. Bakit naman? Sabi nila, anong kaugnayan? Hindi po ba magkukumpulan dun sa UP o hindi delikado? Kaya ang UP po ay nagpahayag na sila ay magsasagawa ng modified freshman admission system ngayong Pebrero, kung darating na taon. At yung pong mga magulang na nanonood sa ating ngayon, nakikinig, kayo po ay sabihan niyo yung mga anak ninyo na i-monitor po ninyo yung official website ng UP, pati na social media accounts. Pati siguro dito dahil siguradong updated tayo ng mga announcement doon po sa application process. Yung pong application period ay magsisimula ngayong darating na buwan. I-announce po ng UP at ng programang ito yung exact date. Si Presidente Duterte naman po ay minumungkahi at hinihikayat ang mga magulang na yung kanilang mga anak ay bakunahan para masawata, hindi matuloy, matigil yung pong pagkalat ng mga nakakahawang sakit. Nung kagabi lang yata ito message ni Presidente. Binigyan niya po ng suporta yung Department of Health, pati na yung kanyang mga partners na yung World Health Organization, pati yung United Nations Children Fund na magpabakuna dito po sa mga bata, lalong-lalo na po yung mga sakit ng measles, rubella, hindi ko yata alam kung anong rubella, polio, at supplemental immunization activity. Sangayon po kay Presidente Duterte, yung prevailing coronavirus disease, pandemic, dapat nabibigyan tayo ng aral nito upang matugunan din naman natin yung problema ng ibang sakit. At tinatawagan po ni Presidente yung mga stakeholders na suportahan ninyo ang immunization program ng gobyerno para sa kapakanan ng buong sambayanan. Kaya sabi po ni Presidente, I therefore call on parents of children under 5 years old, as well as the local government leaders and other community stakeholders to support the immunization activity. Together, tayo pong lahat daw, pangalagaan natin, i-safeguard natin yung well-being
kapakanan ng ating mga anak and ensure a healthier future for our nation. Samantala, sabi po ni Finance Secretary Sonny Dominguez, ang ating pamahalaan, magandang balita po ito sapagkat can you imagine, bagsak na nga ekonomiya natin. Dapat ang credit rating natin masama rin, pero hindi. Kaya tayo po ay may kakayahan at bibigyan tayo. Kung tayo'y umutang, sabi ni Secretary Sonny Dominguez, iniisip niya umutang ng $300 million. Bakit? Para makabili po tayo ng mga pambakuna sa lahat ng Pilipino. Yan po ang sinabi at pinangako ni Presidente Duterte kagabi. At sabi po ni Secretary Dominguez, kayang-kaya nating umutang ng $300 million. Malaki yan, pero sabi niya makakabili tayo itong sa bakuna. Uunahin natin siyempre yung halaga ng tao. Yung value, mas mahalaga yung buhay ng tao kaysa pera. Kaya sabi po ni Presidente, asahan natin na sa mga susunod na buwan, yun ang sinasabi, sa mga susunod na buwan, hindi ngayon, hanggang sa susunod na taon, yung pong mga bakuna na na-produce siguro ng Pfizer o kaya ng China, na gagamitin sa mga Amerikano o sa mga Inchik, mga Chinese, makakarating din sa atin yan. Ang problema nga actually, hindi naman yung kung makakarating o hindi. Ang problema is yung supply. Kasi sigurado maraming mag-uunahan. Ito pong Pfizer, sa Amerika ito sila nag-develop ng bakuna. Kasama yung German drug maker na BioNTech. 90% daw na effective ito batay sa mga clinical trials nila. So whether, sabi ni Presidente, China man yan o Pfizer ng Amerika, mayroon na sila. So hindi na tayo dapat matakot dito sa COVID. But kung sa ngayon, kung bibili ka, siyempre mahal. Mahal. Kasi unang-una talaga naman mahirap gumawa ng bakuna. Hindi mo ba sinasabi nila, it takes you 2 to 3 years. Ngayon nga, minandali nila. Dahil nga dito sa pandemya. Sabi ni Presidente Duterte, dahil mahalaga ang buhay kaysa anumang bagay, yung supply ng bakuna, sisiguraduhin natin na available yan. At uunahin natin yung mga mahirap. Sabi ni Presidente Duterte. And he said, as I promised, gaya ng aking pinangako, ang gastos ng gobyerno dito sa bakuna ay para sa lahat ng mga Pilipino. Kaya sabi po ni Presidente, uumpisa natin sa mga mahihirap. Pataas, papunta siyempre doon sa mga, kumbaga, merong hierarchy. Umpisa tayo sa ground, yung mga talagang walang-wala, tapos yung mga medyo may trabaho, isang kahig, isang tuka, and then doon na tayo sa mga regular na empleyado, makarating tayo sa middle income group, hanggang doon sa high income ng mga Pilipino na makakabayad ng kanilang sariling bakuna. At pinakiusap po ni Presidente Duterte na maging patient, konting pasensya sa publiko. At inulit niya na maraming hamon ang ipinapanganak din itong pagsusupply ng bakuna at hindi yung pagbili. Tama po si Presidente ron dahil ang bakuna nandyan. Ang problema masupplyan ba tayo ng supisyente para lahat tayo maturukan ng bakuna.
Kaya lang ito namang Philippine Star, alam mo, pinagsasabi, alam mo ito talagang Philippine Star, nagtataka, sino may-ari nito? Mga Belmonte ba? Kasi parang nagiging masyado siyang anti-administration. Dati-dati napupuri nga natin to na objective, pero ngayon, parang mga saliwa na rin ang mga sinasabi nito. Pinupunan nila si Presidente Duterte dahil out of tune daw. Ulit-ulit daw na inaawit nito yung bakuna, wala pa naman daw. Hindi kayo nakikinig kay Presidente, hindi niya sinabing meron na ngayon eh. Sinabi niya sa mga susunod na buwan hanggang sa pagpasok ng Disyembre ng 2021. Bakit ba kayo masyado kayong hot? Ay, no. Anyway. Dito naman po sa tungkol sa ating ekonomiya. Bumabagsak ang ekonomiya, pero sabi ni Secretary Dominguez, at saka ni Secretary Kua, hindi kasing tindi ng pagbagsak kung ikukumpara mo dun sa mga nakaraang quarters. Sapagkat yung gross domestic product daw po natin, nag-slide mula ng July to September, yung contraction nun 16.9% sa second quarter. Pero ngayon daw mukha namang talagang dahan-dahan tayong bumabalik sapagkat yung daan ay nagiging maliwanag para sa pag-bounce back sa 2021. Kaya sabi po ni Secretary Carl Chua, the economic theme is optimistic that the worst is over for the country. Nakalagay nga rito sa Manila Times Ano ba ito? Tingnan ninyo. Ayan worst is over. Ibig sabihin, nakukurbada na natin, napapatag na natin yung coronavirus. Kaya wag po kayo mag-alala. Pasasaan ba at hindi matatapos yung suliranin natin sa coronavirus? Alam po ninyo, kahapon nandun tayo sa Green Belt. Sad to say, kung ikukumpara mo yung Green Belt, yung malls doon, malapit dito sa San Juan, halimbawa, yung Robinson Magnolia. Ewan ko dun sa SM Mall. Ewan ko walang halos tao rin sa Green Belt hanggang ngayon. Takot pa talaga ang tao na lumabas. Kung hindi naman, baka naman talagang kulang sa sasakyan. Although, whether you believe it or not, talagang matraffic. Sobrang traffic ngayon. Bumabalik na naman sa dating, it will take you from San Juan to Makati, mga 1 oras at kalahati na naman ulit. Nung quarantine natin, 15 minutes, nandun ka na. Anyway, tingnan po natin. Let us see kung gaano kabilis ang pag-ahon po natin sa ating kinasasadlang putik na nilikha nitong coronavirus. Sabi po ni Secretary Dominguez, yung Philippine economy natin, sigurado mag-i-improve sa ngayong quarter. Di na yata gumalaw yung screen. At meron daw pong improvement. At ito'y inaasahan na patuloy na aangat. Sabi po nung Martes ng RCBC Corporation, itong si Chief Economist Michael Ricaport, ang forecast niya ngayon daw fourth quarter, yung output natin, between 8 to 9%. Samantalang pinoproject yung range between 6 to 7% sa susunod na taon. Ang domestic output natin expected to recover between 6.5 to 7.5% next year bago maibalik on track sa kanyang original na growth path
by 2022. We'll be back after a short break. Meron po tayong breaking news. Yung pong mga nagtatrabaho sa gobyerno. Yung pong trabaho ngayon ay isususpindi ng alas 3 ng hapon per Executive Secretary Salvador Medialdea hanggang bukas. So, 3 p.m. uwi na po tayo. Tayo nasa programa pa. Hindi pa tayo uwi. At bukas, ay wag muna kayong pumasok. Alam niyo ba kung bakit? Kasi itong si Typhoon Ulysses, nag-aamba na naman. Mukhang gusto na naman mag-landfall at makatamaan na naman ng Bicol, yung Quezon. Kaya Typhoon number 2 tayo. Nung pagising natin kaninang umaga, mga Typhoon number 2 na rito sa Laguna, pati sa Maynila. Katunayan, masama ang panahon ngayon. Paulan-ulan at madilim. So kayo po'y mag-isipaghanda. Ano man yung mga dati nyong paghahanda pag may dumarating na bagyo, gawin nyo na. Huwag muna kayong maglalabas. Lalo na yung mga bata, manatili kayo sa loob ng bahay. Samantala, ito pong Department of Tourism, sangayon sa data nila, mga 7,200 ng hotel at mga resort ang pinayagan na mag-operate mula nung nagsimula tayo ng mga community quarantine o lockdown. Ito'y sinyales na talagang binubuksan na natin ang ating bansa, ang ating ekonomiya, lalong-lalo na sa mga turista sapagkat marami tayong nakukuhang income na manggagaling sa tourist. Yung pong inbound travel natin, ibig sabihin yung mga darating galing sa abroad. Habang ito ay restricted pa, pero tinatrabaho na po natin yung domestic tourism. Yung mga taga rito, di ba, tayo naman. Alam po ninyo sa China, I remember, nung ilang beses na tayo nagpunta ron at nagpupunta tayo dun sa mga tourist spots nila. Kahit nung mga ilang taon na nakakaraan, wala pa tayo sa gobyerno. Ang napansin ko po, dun sa mga, pumunta ka sa Great Wall of China, basta dun sa tourist spot, mapapansin nyo 90% o 95% nga ang mga local tourists, Chinese din, galing din sa kanilang mga probinsya. So, ibig sabihin, malakas ang domestic tourism nila. Hindi nila kailangan ng mga galing sa ibang bansa. Mangilan-ngilan lang kami na either puti o Pilipino, European o kaya black. Puro talaga Chinese. Anyway, yung pong DOT natin, magpo-focus sila na talagang palakasin yung domestic tourism. Pero yun ang pakiusap naman ng mga nandyan sa Boracay. Hanggang ngayon daw ay napakahina naman ang dating ng mga turista sa Boracay sapagkat kung maaari daw nakikiusap sila sa IATF, itigil na raw natin yung swab test na galing dito. Hayaan mo na raw yung mga protocols nila doon, sila na raw ang sasalo. Kasi daw yun daw ang nakakapigil. Yun daw mga sinasabi ng mga nagka-cancel. Sabi niya, may swab test pa kasi, swab test. Meron nga ngayong meron tayo isang kaibigan. Supposedly, pupunta siya ng Bohol. Tinawagan ko pa si Governor Art Yap. Abay, mantakin nyo
hindi nakasakay sa eroplano, hindi sila pinasakay. Meron naman silang travel authority. Tinanggap naman ng, anong tawag dito, yung mga hotels doon, accredited sila. Dahil sabi, ready na, tinanggap sila, nag-check-in, pero hindi sila pinasakay. Hinahanapan daw sila ng, merong hinahanap sa kanilang travel, whatever, travel pass, travel authority. Kailangan daw kasi, meron na silang galing doon, pabalik. Sabi naman ng DLG, hindi naman kailangan yan. Madalit sabi, nung na-realize sila na mali yung nandyan sa airport, nakalipad na aeroplano. Kasi, ini-implement daw yung protocols ng Bohol Provincial Government. November 15 pa naman. Gusto nang i-implement. Wala pa nga naman November 15. Yan ang problema dyan sa mga coordination. Meanwhile, siyempre, yung mga naghanda, nagpa-swab test, o mangyayari niya, kung next week, dahil once a week lang daw ang biyahe, magpapa-swab test na naman. Ibig sabihin, gagastos na naman. Yan ang problema. Kailangan talaga, ang mahalaga yung coordination. Tsaka maliwanag yung mga protocols na ipatutupad. Hindi po pwede yung, ay naku, mukhang may pagkukulang tayo doon. Anyway, yung po namang Department of Trade and Industry, dahil sa diwa ng Pasko, tayo po ay ina-assure, sinisiguro po nila na yung mga the usual handa natin sa Noche Buena ay hindi babaguhin ng mga presyo. Alam nyo naman tayo mga Pilipino, pag nakakita ng opening ng pag-increase, marami tayong mga kababayan na ganyang negosyante taking advantage of a crisis. At this time, sabi niya, hindi pwede. Kaya nag-release po sila ng mga suggested retail price ng mga the usual. Alam niyo ba, ano bang mga usual natin? Hindi po ba? Hamon, yung pong fruit cocktail, yung cheese, yung sandwich spread, yung mayonnaise, yung queso de bola, spaghetti, pasta, ano tong elbow and salad macaroni, spaghetti sauce, tomato sauce, and creamer. Yun. Pero sa totoo lang, alam niyo, pag Noche Buena ang hinahanap ko, simple lang ang hinahanap natin. Kailangan may queso de bola. Kailangan merong pansit. Pansit na bihon. Pero ang hindi nyo alam, nung nabubuhay pa yung nanay ko, palagi ko sinasabihan ng mother ko, Ma, palagi kang maglalagay ng laing sa handa natin. Mga klase nun, laing. Yung pong ginatang dahon ng gabi. Yun kasi masarap eh. Sabi po ni Secretary Ramon Lopez, pinapasalamatan niya naman yung mga manufacturers natin dahil sumang-ayon sila na huwag magtaas ng mga usual na kinakain natin sa Noche Buena. Obvious naman ang reason. Siyempre, kulang ang pera natin ngayon kaysa kung ikukumpara mo ng mga nakaraan. Yan kung may pera ka pa. Meron nga palang mga itong DNR, sinasabi na yung air quality monitoring station, meron na po tayo dyan sa Mehan Garden. At maaari daw itong pumuno ng mga data gaps on air quality monitoring. Ito raw Teledyne T640 PM Analyzer. Tinurn over na sa city government ng Maynila. At ito raw ay first of its kind in the Philippines sa ngayon dito sa DNR. Ito raw po ay an on-site air quality monitoring station na mini-measure daw nito yung ambient. Anong ambient? Yung gumagalaw na particular matter in real time. Providing concerned government agencies with much needed data for planning and monitoring air pollution in the city. At since daw yung air pollution na-identify na ng World Health Organization as one of the leading environmental risks in the world,
Yun daw pong installation at operasyon ng PM Analyzer ay makakatulong sa atin ng malaki para maintindihan natin at ma-improve natin yung air quality. Si Secretary Delphine Lorenzana naman, aba tuwan-tuwa. Bakit kanyo? Aba dumating na ho yung mga Black Hawk choppers. Diniliver na ng Poland 5 bago. Ito po ay combat utility helicopters sa Pilipinas. Yung manufacturer po sa Poland. Anim dun sa 16 na S-70I Black Hawk combat utility helicopters sa Pilipinas. Ito ay bahagi ng kakayahan ng ating militar na i-improve o upgrade para palitan na natin yung matatanda ng Vietnam War vintage na UH-1H Hueys in its inventory. Hindi po ba yung mga helicopter natin, di ba? Kaya dami nadidisgrasya, luman-luma naman kasi. At least ngayon itong 5 sa mga choppers, diniliver na at diretso pa from Poland to Clark Airfield. At sumakay ito sa isang malaking, malahiganting Russian Antonov plane noong Lunes. Yung pang-anim naman po na chopper, pinadala naman sa pamamagitan ng barko na darating naman daw sa December 2, sabi ni Secretary Delphine Lorenzana. Tataka naman ako, bakit naman sasakay pa sa barko? Bakit? Di ba ito lumilipad? Diba? At saka, sabi ko kanina, nakasakay sa isang malahiganting aeroplano. Bakit hindi lang dumiretso para na-test na natin kung okay ito? Ano? Di ba? Bakit pa kailangan isakay kung saan-saan? Sana lumipad na lang. At merong mga pilotong galing doon. O siguro meron ding tinatawag na protocols, kaya gano'n. Sabi po ng ating tagapagsalita ng Air Force na si Light Colonel Aristides Galak, yun daw pong mga aircraft, abay gagamitin din ito ng sandataang lakas sa maraming bagay. Halimbawa, yung mga iba't ibang mga operasyon nila, yung combat mission, kapag meron silang tutugisin, lalabanan ng mga terorista, mga komunistang rebelde. At kung meron din silang tutulungan, halimbawa, kailangan mo doon sa isang probinsya ng mga medisina, mga equipments, yung gagamitin nila yun. At pag kailangan mo rin yun sa pagtugon sa mga disaster, dyan sa mga dinaanan ng mga bagyo, na maraming masasalanta, gagamitin na nila to help in the government efforts. Kasama na rin pati sa paglaban sa COVID. Lalo na, lagot kayong mga komunista. Gagamitin ito sa inyo pag kayo'y laban pa ng laban, pati yung mga terrorist, pro-Islamic state Muslim groups. O meron nga palang pinasalamatan po si Presidente Duterte. At pinuri niya ito pong Western Mindanao Command. Bakit? Sapagkat daw po yung Joint Task Force Sulu, ito ay matagumpay na na-abort, na-thwart, napahinto yung tangkang pagkikidnap ng 7 Abu Sayyaf group bandits diyan po sa Parang Sulu noong November 3. Kaya sabi po ni Presidente, I hail their gallantry, their vigilance, and commitment in defeating the Abu Sayyaf group bandits. At pinanatili nito ang kaligtasan ng ating bayan. And today, sabi po niya, we honor the brave men and women of the Western Mindanao Command, Joint Task Force Sulu, with the Armed Forces of the Philippines for a highly successful conduct of Operation Perfect Storm 2 dyan sa Parang Sulu.
And sabi po ni Presidente, ang administrasyon ay patuloy na papalakasin ang kakayahan ng sandatang lakas at ng Philippine National Police laban sa mga banta sa pamamagitan ng pagmomodernize ng capacity building initiatives. Be assured, sabi ni Presidente, that this administration's unwavering support to the AFP and the police also through programs that will further improve your capacity to respond to the security needs of the country. Balikan po natin kayo matapos ang konting patalastas. Ito pong pagpalit ng PNP chief mula kay General Coscolan to General Debold Sinas, meron din siyempreng movement ng mga posisyon sa PNP. At itong si Brigadier General Vicente Danao, taga Davao po ito, dahil chief din ito ng Davao City Police. Siya po yung pangkasalukuyang Calabarzon Police Chief. Nanombra na po siya na magiging top cap dito sa National Capital Region Police Office, kung saan galing doon si General Debold Sinas na nagsimula ng kanyang term kahapon. At ito'y kinumpirma po ni Secretary Ed Año. 2013 hanggang 2016, nung siya po ay Chief of Police, nung si Presidente Rodrigo Duterte ay mayor pa lang ng Davao City. So congratulations, General Vic Danao. Wala, matatakot na naman yung mga kriminal dito. Alam nyo ito si General Vicente Danao. Matapang, lagot kayo. Stricto pa. Anyway, ito pong Philippine, or rather, Presidential Electoral Tribunal. Bang hukom na binubuo ng mga Supreme Court Justices. At pag meron kayong protesta sa Panguluhan, o kaya sa pangalawang Panguluhan, doon kayo magpapile ang protesta nyo. Hindi ba nag-file si dating Senador Bongbong Marcos laban naman sa pagkahalal ni BP Leni Robredo? Pero napansin ng Presidential Electoral Tribunal na yung mga abogado ng mga ito, pati na yung mga petitioner at saka respondent, nagpapalipad ng mga pahayag. Sabi ng Korte Suprema, o rather ng Presidential Electoral Tribunal, na binubuo ito ng mga justices, nagbigay po sila ng babala sapagkat daw marami mga pahayag itong mga partido, pati yung mga abogado nila, pati yung mga kanilang kinatawan sa iba't ibang media outlets, kasama na yung dyaryo, broadcast, and social media. Inulit yung resolution nila noong Pebrero 13. 2 taon na nakakalipas. Pati na yung resolution nila ng March 20, 2018 din.
na dinirektahan yung mga nandun sa kasong yon na mag-observe kayo ng subjudice rule. Ang kukulit ninyo. Parang yan ang sinasabi ng Presidential Electoral Tribunal. Sabi niya, hindi ito ang venue, yung sa dyaryo, sa broadcast, sa social media. Dito lang sa Presidential Electoral Tribunal. So they've been sternly warned. Pag inulit pa ninyo, kung ano pang paglabag na gagawin nyo, patay kayong bata kayo. Sabi ng Presidential Electoral Tribunal, yung violation nyo will be dealt with more severely. Ano bang ibig sabihin nun? Ngayon, reprimand lang. Aba, baka ma-contempt kayo, makulong kayo. O kaya naman, matanggal kayo ng lisensya yung mga abogado. Anyway, pinag-uusapan yung eleksyon. Katatanggap lang po natin ng isang text galing sa Amerika. Ano bang sabi? Kasi, hindi ba binabalita natin na itong labanan ito, hahantong ito sa hukuman. At yung mga abogado ni President Trump, apparently, mga nag-file na sila at na nagkaroon ng mga bagong anong tawag dito? Bagong bilangan. O dyan daw po sa Georgia, ang boto ngayon ay 2,468,003. Yun namang kay Presidente Trump, 2,456,590. Which means, 11,000 na lang ang at 443 in favor of Biden. Ibig sabihin, dati raw yung lamang 35,686. O ibig sabihin, di ang laki nga naman. Kung baga, yung illegal votes, mahigit sigurong 15,000. Kasi, sabi po ng text, yun daw, 10,000, mga patay na raw na botante, pinaboto pa. At yung 2,000 naman, double voting. Abay, para palang Pilipinas ito. Pamilyar yata. Bakit? Pati Amerikano nahawa na yata rito sa mga mandarambong sa butuan dito sa ating bansa. Kaya sabi nung nag-text, parang Pilipinas. This happened at the swing state, Georgia in particular. Oy, salamat. Orly Bartolome ng New York. Ito dati itong bayanihan dancer na doon na tumira. Kasama yung kanyang beauty queen na kabiyak, si Leia. At siya nagbigay sa atin itong feedback. Anyway, ito pong CNN, naggaling naman sa Inquirer editorial. Si Joe Biden daw po has already breached the required number of electoral college votes para panaluin ang US presidency. At marami daw umiyak. Pati daw ito si Van Jones strained to speak through his tears. Parang napanood ko yata ito. Ito yata yung black. Ito kasi naman ito, masyado rin tong bias for Biden and against Trump. Sabi niya, it was now easier to be a dad, a black parent, and to hold it together. And it's a big deal for us just to be able to get some peace. Itong paborito kong pusakal na anti-Trump, si news anchor Don Lemon. For a black, he's guwapo. Pero napakakulit. Magaling mambuska kay President Trump. Sabi ni Don Lemon, sa CNN ito, he navigated overwhelming emotion to convey what marginalized Americans wanted to get off their chest. It was like a third world country, people who have been oppressed. Finally, the relief came that no longer did we have to live under this oppression. Alam niyo talaga yan CNN. Pag panunod kayo dyan, wala.
talagang hataw ang tinanggap ni President Trump. Kaya nga gusto ko sanang manalo si Trump. Para ko lang makantsawan itong mga CNN anchors at mga reporters nila. Pero apparently sila ngayon ang in celebration. Anyway, pero gaya na sinabi ko po sa aking article, we have not heard the last of Donald Trump. I prophesy that he will run again in 2024. Tatakbo yan ako, maliwala ka. Hindi papayag. Yan ang, pero sabi ho ni Secretary of State Pompeo, nagre-ready na raw sila sa transition sa second term ni President Trump. Can you imagine that? Hindi transition from Trump to Biden, kundi from Trump to Trump. Ibig sabihin, yung kanilang protesta dyan sa mga swing states, mananalo sila. Pero sabi ko nga doon sa kay Orly Bartolome, kako, 12,000? Ilan baka ako lamang pa ni Biden? Kung lamang pa ni si Biden, kahit nandaya ka, hindi mananalo pa rin yun. Hindi po ba? Anyway, napagsabihan nga pala itong isa pang abogado na tinanggal ni Presidente. Pinag-uusapan yung tungkol sa mga kaso-kaso. Nirepriman po ng Korte Suprema itong mahilig na tumawag ng media attention sa kanyang sarili. Itong si Attorney Rudolph, the Red-Nosed Reindeer, Rudolph Philip Jurado. Ganda pa naman ang pangalan mo. Ito yung dating Government Corporate Counsel. Natatandaan nyo, in one of the televised speeches of the President, hinahanap niya, nandito ba si Attorney Jurado? If you're here, get out, you're fired. Kasi meron itong ginawa. Ano ba naging kasalanan nito? Meron siyang binigyan o in-extend ng licensing jurisdiction dyan po sa Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority na covered yun ng gaming licenses. Normally, ang nagbibigay nun yung Philippine Amusement and Gaming Corporation, yung PAGCOR. Pero pinakialaman niya, bakit kaya? Ilang milyong dahilan kaya ang naging konsiderasyon. Anyway, pinagsabihan po siya ng korte. Sabi po ng Associate Justice Henry Jean Paul B. Inting, ganda rin ang pangalan nito, Henry Jean Paul. Humarap na po tayo rito nung ito'y nasa Quezon City Metropolitan Trial Court pala. Imagine, Metropolitan Trial Court, nakaakit siya hanggang Korte Suprema. Galing ah. Sabi niya po, we are reprimanding and sternly warning Jurado that the repetition of an offense of this character will be much more severely dealt with. Ayan. Pabuti, yan lang ang inabot mo. Kaya ikaw, ang hihilig mo rin kasing magpapapel eh. Gusto mo yatang tumakbo. Ano kayang tatakbuhan nito? Sa halalan. Ingat ka, Kumpanyero Jurado, at baka madisbar ka ng Korte Suprema. Anyway, meron na namang itong sino ito? Si John Nery. Yung pong paborito nating pagalitan na kolumnista ng Inquirer. Ay mantakin nyo, nag-abogado na naman. Meron na naman siyang kolum kahapon. At tatandaan nyo, hindi po ba, may tatlong, tawag nga natin sa kanila, tatlong stooges ng Senado. Si Senador Drilon, Ontiveros, at saka si Pangilinan. Nag-release sila ng statement. Sabi nila, the government's evidence against De Lima is crumbling. Gumuho na. Kasi nga may dalawa raw na testigo na bumaliktad.
Ito namang si John Nery, nung nakakita siya ng puwang na pwede niyang gamitin, sumulat siya ng artikulo kahapon. Sabi niya, kung naghahanap kayo ng pruweba laban kay Senador Laila de Lima na pinopoliticize, hindi mo makikita yun doon sa appeal niya, sa appeal ng mga senador na siya'y i-release na. Makikita niyo yung pruweba yan doon sa dalawang testigo ng gobyerno. Ito raw ay breakthrough testimonies. Sapagat ito daw ay testigo ng mga gobyerno. Kaya pinasinungalingan daw po nito yung argumento ng prosecution o ng gobyerno na si De Lima ay engaged sa isang sabwatan o conspiracy to commit trading in illegal drugs. Ang tinutukoy po ni John Nery yung testigo ng si Bakuli. Si Bakuli ba yun? Si Caseñas ba yun? Kalimutan na natin dalawang apelido. Anyway, ang testimonya po kasi nila. Batay daw doon sa telepono, wala naman doon sila nakitang transaksyon, mensahe, between the drug lord and De Lima. Pati daw sa bangko naman ni De Lima, wala naman doon nakita silang pera nang galing sa drug lord. Ano ba naman yan? Ulitin natin na, wala po, hindi yan nagpapatunay na hindi involved yung akusado. Sapagkat, kung ikaw naman ang akusado, ba't ka naman gagamit ng telepono para maggagawa ka ng magpapalipad ka ng mga ebidensya laban sa'yo doon na ikaw may transaksyong illegal. O pati yung perang tinanggap mo, ba't mo naman ilalagay sa bangko mo? Sabi nga natin, mayroong ibang testigo na nagsabi na tinanggap yung pera, binigay sa kanya, tinanggap niya naman. Maraming nagtestigo rin gano'n eh. Pero meron silang bago kasi. Itong, ano mang pangalan nito, si C. Yung pong Chinese drug lord na nakakulong dyan sa Munting Lupa. Meron daw po itong si Vicente C. na testimonya noong Biyernes. Noong nakarang Biyernes. Yan po sa Regional Trial Court, Branch 205. Kasi ito pong si Vicente C. Dati, ito'y merong testimonya o affidavit. Sinumpang salaysay. Na siya raw po yung nagambag ng 500,500,000 pesos para ibigay kay De Lima. Yun pinasinungalingan niya. Kung baga, umatras siya, nag-retract. O kaya sabi nila, wala, patay na. Lalong lumakas ang kaso. Kaya inaasahan daw po nila na itong si Vicente C. makakatulong dun sa petition for bail at hopefully daw makalabas na si Senador De Lima sa kulungan. Pero alam nyo, gaya na nga ho ng sinasabi natin, ang hukuman lang ang maaaring mag-weigh. Titimbangin niya yung mga ebidensyang prinisinta sa hukuman. Kung kapanipaniwala o hindi kapanipaniwala yung mga testimonya. At kung yung testimonya na nagsabing wala silang nakitang ebidensya, laban naman doon sa sinasabing kami mismo ang nagdala ng pera. Pagdating naman dito sa sino ito? Si Vicente C. Titingnan ng hukuman. Unang-una, bakit ka nagsalita niyan? Kung may ebidensya, diba, dahil lang hindi po ba, meron siyang affidavit, meron siyang salaysay na nagbigay siya ng 500,000. Tapos ninotaryo pa. Yung namang notaryo nag-testify naman. Pero ang ite-testify lang naman ng notaryo na ninotaryo sa kanya. Ang tanong ngayon, yung bang retraction valid? Depende. Titingnan po ng hukuman, unang-una ba't ka nagsalita? Ikaw ba'y pinilit? Pinersa ka ba? Tinakot ka ba? Kasi kung yun ay mapatunayan mo sa hukuman, valid yung retraction mo. Pero kung hindi, mananatili yung
sa hukuman, hindi ka paniniwalaan. Mawawalang halaga yung testimonya yun. But we wish the senator luck. Hayaan na natin ang hukuman. Pero itong si Nery, ang ayaw natin kay Nery, kung bakit naman ang hilig talaga nitong mag-abogado. Sinabi ko na nga sa iyo, mag-enroll ka na lang kaya. Baka sakali maging estudyante pa kita, o di, makita natin ang galing mo. Magaling ka sumulat. Magaling kang... Ang ayaw ko po kasi dito, kasi gaya ng paliliwanag natin sa inyo, kaya natin pinuna yung 3 senador eh. Dahil mahirap na nagsasabi kang gumuho na yung ebidensya ng gobyerno. Kasi pag ito ay na-convict, walang maniniwala. Kasi pinaniwala mo na walang ebidensya, ba't naman na-convict? Hindi po ba? O, yan din ang ginagawa ngayon ni John Nery. John Nery, tumahimik ka na. Masyado ka ng pasaway. Anyway, inabot na naman po tayo ng oras. Ito po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, na nagpapaalala ngayon ng paalala ni Presidente Duterte na palagi po tayo magsusuot ng face mask at ng face shield. Pag tayo po ay lumabas sa ating bahay at palagi po tayong maghuhugas ng ating mga kamay ng 20 segundo ng tubig at sabon. At tayo po ay mag-avoid ng mga gatherings at mga crowds. At palakasin po natin, siyempre, ang ating mga katawan, maging malusog po tayo. Huwag na, hayaan na natin dumating ang bakuna habang walang bakuna. Kailangan strengthen your immune system. Eat delicious and nutritious food like vegetables, fruits. Take a lot of water. Take juices, vitamins, milk, exercise, sleep well and sleep on time, and sleep 8 hours a day. Get a lot of sunlight, and most of all, before sleeping and waking up, let's pray to the Almighty to guide us sa ating araw-araw na paggalaw dito sa mundo. Ito po si Salvador Panelo. Hanggang bukas na muli, ganito ring oras, 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. Nagsasabi po sa inyong lahat, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all.